At buksan po natin ang ating mga banal na kasulatan at tayo po'y patuloy na mag-aaral sa banal na kasulatan. Tayo po'y nasa Roma, Kapitulo 10 at ipagpapatuloy po natin, natapos po natin na nakaraan ang 11 at tayo po'y papatuloy sa 12 hanggang 15 lang po ang ating babasahin. At ito po ang ating pag-aaralan at pagbubulay-bulayan. Kaya dito nga po sa 12 ay sinasabi, sapagkat walang pagkakaiba ang Hudyo at ang Griego, sapagkat ang Panginoon din ay siyang Panginoon ng lahat, at mayaman siya sa lahat ng sa kanya'y nagsisitawag. Sapagkat ang lahat na nagsisitawag sa pangalan ng Panginoon ay mga liligtas. Sa 11, sabi, paano nga silang magsisitawag doon sa hindi nila sinampalatayanan? At paano silang magsisisampalataya sa kanya na hindi nila napakinggan? Paano silang mga kikinig na walang tagapangaral? Sa 15, at paano silang magsisipangaral kung hindi sila mga sinugo? Gaya ng nasusulat, anong kaganda ng mga paa niyaong mga nagdadala ng masasayang balita ng mga bagay na mabuti. Hanggang nyo po muna ang ating babasahin at dito po balik natin sa 12 at dito nga po sinasabi, sapagkat walang pagkakaiba ang Hudyo at ang Griego, sapagkat ang Panginoon din ay siyang Panginoon ng lahat, at mayaman siya sa lahat ng sa kanya nagsisitawag. Kaya dito po yung ating napag-aralan natin. Yung pong Hudyo ay tumutukoy po sa Israel, at ang Griego ay tumutukoy po yan sa mga hintil, na yung pong nagsisampalataya sa ating Panginoon ay sinasabi nga dito, sapagkat ang Panginoon din ay siyang Panginoon ng lahat, maging Hudyo, maging hintil. At kung tayo po ay siya ang ating nasampalatayanan, ay siya po ang ating Panginoon, at mayaman siya sa lahat ng sa kanya'y nagsisitawag. Siya po ang ating Panginoon. Na ang sabi nga dito sa unang Korinto, sa 1:2, kaya nga may sabi din dito si Pablo, sa 1:2 ng unang Korinto, sabi, sa iglesia ng Diyos sa nasa Korinto, sa mga bagay sa mga pinapaging banal kay Kristo Jesus, na tinawag ng mga banal, kasama ng lahat ng nagsisitawag sa bawat dako. Ito po sabi, sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, na kanila at ating Panginoon. Yun po ay kanilang Panginoon at ating din pong Panginoon, sapagkat siya po ang ating nasampalatayanan. Sapagkat siya po ang Panginoon ng lahat. Nasabi nga po sa Gawa, Kapitulo 10, sa talatang 36, kaya nga dito po sinasabi, ang salita na kanyang ipinangaral sa mga anak ni Israel. Kaya ito po nung pa ipinangaral po yung Ebanghelyo. Sabi, ang salita na kanyang ipinangaral sa mga anak ni Israel, na ipinangaral ang Ebanghelyo ng kapayapaan sa pamamagitan ni Jesucristo. Siya ang Panginoon ng lahat. Siya po ang magiging Panginoon ng lahat sa lahat po ng magsisisampalataya. Maging Hudyo, maging Israel, at maging hintil. Siya po ang Panginoon ng lahat. At dito rin sa unang Korinto, Kapitulo 1, sa talatang 8, sinasabi na siya namang magpapatibay sa inyo hanggang sa katapusan, upang huwag kayong mapagwika sa kaarawan ng ating Panginoong Hesus. Siya po ang papatibay sa atin hanggang sa kaarawan ng ating Panginoong Jesucristo. Na dito nga po sa aklat ng mga awit, dito po may sinasabi
sa awit 24, sapagkat siya po ang Panginoon ng kaluwayan pong ating napag-aralan noon dito sa Kuwan. Balik natin sa unang Korinto, siya po ang Panginoon ng kaluwalhatian. Sa 2:8 na sinasabi sa 2:8 naman ng unang Korinto na sinasabi na hindi napakilala ng sino mang pinuno sa sanlibutang ito, sapagkat kung nakilala sana nila ay di ipinako sa krus ang Panginoon ng kaluwalhatian. Siya po ang Panginoon ng kaluwalhatian. Dapat ito ating makilala na siya ang Panginoon ng kaluwalhatian. Na sabi nga po dito sa aklat ng mga awit sa 24 talatang 8, sabi nga dito ay, sino ang hari ng kaluwalhatian? Ito po'y tanong, sabi nga, sino ang hari ng kaluwalhatian? Ang Panginoong malakas at makapangyarihan. Ang Panginoong makapangyarihan sa pagbabaka. Sabi, sino ang hari ng kaluwalhatian? Kaya sa aklat ni Timoteo, siya po ay dito mababasa natin na siya po ang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Sino po ito? Dito po sa aklat ni Timoteo sa Kapitulo 1, sa talatang 14 at 15, dito po yung sinasabi, natuparin mo ang utos na walang dungis, walang kapintasan hanggang sa pagpapakita ng ating Panginoong Hesukristo. Siya po ang ating Panginoon, si Hesukristo. Sabi sa 15, nasa kanyang kapalahunan ay ipahayag siya na mapalad at tanging makapangyarihang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Siya po kaya nga po siya, sabi siya ang Panginoon ng kaluwalhatian. Ang ating pong Panginoong Hesukristo. Unang Timoteo 6:14 at saka 15 po yun. Kaya sinasabi pa rin sa aklat ni Jeremias sa Kapitulo 10, para po makilala natin kung sino talaga itong Panginoon. Na sinasabi nga sa atin, siya po ang ating Panginoon sa Kristo. Na nga po yung sinasabi noon pa noon ni Pablo, na siya po ang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Kaya nga yung sinabi ko sa inyo sa awit, sino ang hari ng kaluwalhatian? Sa Jeremias Kapitulo 10, talatang 10, dito po namin sinasabi, sabi, ngunit ang Panginoon ay tunay na Diyos. Sino po ang ating Panginoon? Ang ating Panginoon sa Kristo. Ito po ang tunay na Diyos. Sabi dito ni Jeremias. Siya ang buhay na Diyos at walang hanggang hari. Siya po yung walang hanggang hari. Sa kanyang puot ay nayayanig ang lupa at hindi matatagalan ng mga bansa ang kanyang galit. Kaya nga sabi, ang Panginoon ay tunay na Diyos. Kaya ang patutuo nga po ni Juan, ano po ang kanyang patutuo? Sa aklat ni Juan, sa unang Juan 5:20, kaya nga dito na sinasabi, at nalalaman natin na naparito ang anak ng Diyos at tayo binigyan ng pagkaunawa upang ating makilala siya na totoo at tunay at tayo'y nasa Kanya na totoo. Sa makatibay sa Kanyang anak na si Jesucristo, anong sabi? Ito ang tunay na Diyos at ang buhay na walang hanggan. Pero marami pa rin ang hindi natatanggap ang mga salitang iyan. Na hindi nga po nila natanggap, hindi nga po nila nakilala.
Kaya nga sabi, kung nakakilala sana nila, ay hindi sana pinako ang Panginoon ng kalwalhatian. Kaya ibabalik natin sa unang Timoteo sa 16 na sinasabi na siya lamang ang walang kamatayan, nananahan sa liwanag na di malapitan, na di nakita ng sino mang tao o makikita man. Siya kanya nawa ang kapurihan at ang paghaharing walang hanggan. Siya nawa. Sabi yun, ba't sabi silang ang di nakikita ng sino man. Siya nga po yung nagkatawang tao. Kaya nga ang sabi, siya ang larawan ng Diyos na di nakikita. Ang Diyos po ay Espiritu. Kaya, yun po ang sinasabi sa Kolosas. Sinasabi sa Kolosas 1:15 na sinasabi na siya ang larawan ng Diyos na di nakikita, ang panganay ng lahat ng mga nilalang. Kaya sana po ito'y ating matanggap na siya ang Panginoon. Sa 13, sabi, sapagkat ang lahat ng nagsisitawag sa pangalan ng Panginoon ay mga liligtas. Kung kinikilala ninyo si Jesus na Panginoon, ay kung hindi natin kinikilala, maliligtas ba tayo? Kaya nga sabi nga po dito sa talatang 9 nitong 19 ng Roma, sinasabi, sapagkat kung ipahayag mo ng iyong bibig si Jesus na Panginoon, dapat ito'y ipahayag natin na siya ang Panginoon. Marami pa rin pong hindi nakakatanggap na si Jesus, na siya po ang Panginoon. Pero ang sinasabi, sapagkat kung ipahayag ng iyong bibig si Jesus na Panginoon at sasampalataya ka sa iyong puso na binuhay siyang maguli ng Diyos sa mga patay, ay maliligtas ka. At marami din po ang hindi natatanggap na siya'y binuhay na maguli. Ito po ang tinutukoy nga dito sa ating pinag-aaralan sa 13, sapagkat ang lahat ng nagsisitawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Kung ipahayag mo na si Jesus ay Panginoon, siya ang iyong Panginoon. Ano ba ang ibig sabihin ng Panginoon? Master. Kung yan ang master ang ating Tuhan, dapat siya ang ating susundin, siya po ang ating tatalimahin. Kaya nga ang sabi sa aklat ni Lucas Kapitulo 12, kung hindi po natin siya kinikilalang Panginoon. Ang sabi nga dito sa Lucas Kapitulo 12, siya po ba'y ating kinikilala na si Jesus, na siyang Panginoon? Dito sa Lucas Kapitulo 12, talatang 8, na sinasabi dito, at sinabi ko sa inyo, sabi po, ang nagsasalita po dito ay ang ating Panginoon, si Jesus. Sinabi ko sa inyo, ang bawat kumikilala sa akin sa harap ng mga tao, kinikilala po ba natin si Jesus na Panginoon? Sinasabi ko sa inyo, ang bawat kumikilala sa akin sa harap ng mga tao, ay kikilalanin naman siya ng anak ng tao sa harap ng mga anghel ng Diyos. Datapat ang magkaila sa akin sa harap ng mga tao, ay ikakaila sa harap ng mga anghel ng Diyos. Kung ating siyang hindi ikinakaila natin siya, hindi natin siya matanggap na siya ang Panginoon, may sabi ikakaila din tayo. Yeah. Kaya nga, yung nga po ang sinasabi sa atin sa 13, sapagkat ang lahat na magsisitawag sa pangalan ng Panginoon ay mga liligtas. Kaya nga ang sabi sa 14, paano nga silang magsisitawag doon sa hindi nila sinampalatayanan? Paano kayo tatawag doon sa hindi naman sinampalatayanan? Hindi naman ninyo matanggap ang patutuo ng ating Panginoon Kristo. Paano kayo tatawag doon? Kaya nga, ano po ang sabi?
paano nga sila magsisitawag doon sa hindi nila sinampalatayanan? Kaya nga, ang sabi nga po dito sa Mateo 7, kaya nga po may sabi dito ang ating Panginoong Jesucristo dito sa Mateo 7:21, sabi, hindi ang bawat nagsasabi sa aking Panginoon, Panginoon, ipapasok sa kaharian ng langit. Yun na nga po eh. Ang sabi nga dito sa 13, sapagkat ang lahat na magsisitawag sa pangalan ng Panginoon ay mga ligtas. Sabi sa 14, paano nga sila magsisitawag ay hindi nila sinampalatayanan? Tatawag kayo sa ating Panginoon, hindi naman yung sinasampalatayanan, hindi naman yung siya kinikilala na Panginoon. Kaya nga ano sabi ng ating Panginoon dito sa 7:21, hindi ang bawat nagsasabi sa aking Panginoon, Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Yun po ang papasok sa kaharian ng langit, yung pong gumaganap ng kanyang kalooban. Ano ang kalooban ng Ama? Na ang bawat makakita sa kanya at sumampalataya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Saan ba natin sa Juan 6 nga po yata eh. Sa 6 40, dito po sinasabi, sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama, na ang bawat nakakakita sa anak at sa kanya'y sumampalataya ay magkakaroon ng walang hanggang buhay at akin siyang ibabangon sa huling araw. Paano kayong sasampalataya sa hindi ninyo? Sabi dito, paano sila magsisitawag doon sa hindi nila sinampalatayanan? Tatawag kayo ng Panginoon, hindi naman siya sinasampalatayanan. Kaya nga yung sabi, ulitin ko yung 21, hindi ang bawat nagsasabi sa aking Panginoon, Panginoon, ipapasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Sabi sa 22, marami ang magsasabi sa akin sa araw na yaon, Panginoon, Panginoon, hindi baga nagsipanghula kami sa iyong pangalan? Sa pangalan mo'y nagpalayas kami ng mga demonyo, at sa pangalan mo'y nagsigawa kami ng maraming gawang makapangyarihan. Ang sabi ng ating Panginoon, at kung magkagay, ipahayag ko sa kanila, kailan may hindi ko kayo nangakilala. Magsilayo kayo sa akin, kayong mapaggawa ng katampalasanan. Kaya nga sabi sa 24, kaya't ang bawat dumirinig ng aking salita at ito'y ginaganap, dapat po tayo didinig ng kanyang salita at gaganapin natin, ay matutulad sa isang taong matalino na itinayo ang kanyang bahay sa ibabaw ng bato, at lumagpak ang ulan at bumaha at tumihip ang hangin at hinampas ang bahay niyaon at hindi nabagsak sapagkat nakatayo sa ibabaw ng bato. Siya po ang ating bato. Siya po ang batong pangbuwal. At nasa po saan po natin nabatay sa Pedro, at batong katitisuran. Kaya tuloy natin ulit natin 25, sabi, at lumagpak ang ulan at bumaha at tumihip ang mga hangin at hinampas ang bahay niyon at hindi bumagsak sapagkat natatayo sa ibabaw ng bato. Ang bawat dumirinig ng aking mga salita, yung mga didinig, sabi, ang bawat dumirinig ng aking mga salita at ito'y hindi ginaganap. Narinig na natin at ayaw na pa tayong tumalima, ay tayo sumunod. Sabi, at ang bawat dumirinig ng aking salita sa salitang ito at hindi ginaganap ay matutulad sa isang taong mangmang na itinayo ang kanyang bahay sa buhanginan.
at magpakang ulan, at bumaha, humihip ang hangin, at tinampas ang bahay niyaon, at nabagsak, at kakilakilabot ang kanyang pagkabagsak. Kaya kung tayo po'y tatalima sa ating Panginoon, at ito po'y ating gaganapin, tayo po'y susunod, sapagkat siya po'y, like kung binabasa sa inyo, siya po'y nagbibigay ng walang na kaligtasan sa lahat ng nagsisitalima sa Kanya. Ito po'y like kung binabasa sa inyo sa Hebreo 5:9, na nang siya'y mapaging sakdal, siya'y gumawa ng walang hanggang kaligtasan, ng lahat na mga nagsisitalima sa Kanya. Susunod po tayo, tatalima po tayo. Kaya nga, ang sabi, paano nga silang magsisitawag sa hindi nila sinampalatayanan? Tatawag kayo, hindi naman pala ninyo sinasampalatayanan. Hindi naman kayo nakikinig. Hindi naman kayo tumatalima. Kaya nga sabi, hindi lahat ng tatawag sa akin, Panginoon, papasok sa karayaan ng langit, kundi yung gumaganap ng kanyang kalooban. At dito sa yung pangalawang tanong sa 14, sabi, paano silang magsisisampalataya sa Kanya na hindi nila napakinggan? Kung hindi naman nila napakinggan, paano nga sila sasampalataya sa hindi nila napakinggan? At paano silang makikinig ng walang tigapangaral? Kung tayo'y walang napakinggan, o kung wala man tayong napakinggan tigapangaral, pero may sinasabi po dito sa banal na kasulatan kung tayo po'y magbabasa. Ang sabi nga ni Jesus dito sa aklat ng Ebanghelyo sa Kapitulo 6, sa talatang 45, tayo na lang po. Ang sabi nga po dito, sa Juan 5:39, kaya nga, anong sabi nga, ulitin natin yung sinasabi, paano silang magsisampalataya sa Kanya na hindi nila napakinggan? Kung wala naman tayo napapakinggan, sabi, kung walang napakinggan, paano silang makikinig na walang tigapangaral? Kung ganyan po, at gusto nating talagang tayo'y makapakinig at tayo'y maaralan, ang sabi na lang po dito sa Juan 5:39, sabi ng ating Preso Kristo, saliksikin ninyo ang mga kasulatan. Tayo na po ang magsaliksik. Magbasa po tayo. Ang sabi, saliksikin ninyo ang mga kasulatan sapagkat iniisip ninyo sa mga yaon ay meron kayong buhay na walang hanggan. At ang mga ito ang siyang magpapatotoo tungkol sa akin. Magsaliksik na lang tayo. Tayo na magsaliksik. Ito po'y utos sa atin. Yung iba ayaw magbasa ng banal na kasulatan. Kaya nga, wala silang mapapakinggan, wala silang tigapangaral. Ang utos sa atin, saliksikin natin. Kung wala tayong napapakinggan. Kaya nga sabi, sa ating paano silang magsisampalataya sa Kanya na hindi napakinggan, at paano silang makikinig ng walang tigapangaral? Tayo na lang magsaliksik. At ang sabi pa nga ng ating Panginoon dito sa aklat ni Mateo, kung walang tigapangaral, anong sabi dito sa Mateo Kapitulo 11, sa talatang 29, anong sabi, pasanin ninyo ang aking pamatok. Mag-aral kayo sa akin. Mag-aral tayo. Tayo na dito. Saliksikin natin ang mga banal na kasulatan. Yabang nalaman natin tayo merong buhay na walang hanggan. Kaya sabi sa Mateo 11:39, pasanin ninyo ang aking pamatok. Mag-aral kayo sa akin. Sapagkat ako'y maamo at mapagpakumbabang puso, at masusumpungan ninyo ang kapahingahan ng inyong mga kaluluwa. Dito. Tayo na magsaliksik. Dito, mag-aral tayo.
Sapagkat ang sabi din dito sa Juan 6:45, kaya nga ano ang sabi dito, nasusulat sa mga propeta, at tuturuan silang lahat ng Diyos. Tuturuan tayo ng Diyos. Saliksikin natin, mag-aral tayo. Sabi, mag-aral kayo sa akin. Ang Diyos na rin po magtuturo sa atin. Sabi, nasusulat sa mga propeta, at tuturuan silang lahat ng Diyos. Ang bawat nakarinig sa Ama, sabi, at natuto ay lumalapit sa akin. Kung tayo natuto, lalapit po tayo. Tayo na po ang magsaliksik. Mag-aral tayo. Yung sabi, mag-aral kayo sa akin. Yung nga po sabi, sa 6:45, nasusulat sa mga propeta, at tuturuan silang lahat ng Diyos. Ang bawat nakakarinig sa Ama at natuto ay lumalapit sa akin. Marami pong mga hindi interesadong magbasa. Hindi masyado silang interesadong magsaliksik, mag-aral dito sa banal na kasulatan. Meron pa rin pong sinasabi sa aklat ni Isaias, Kapitulo 45, ah, 54. Kaya nga po, ang sabi dito sa Isaias 54, talatang 13, kaya nga ang sabi dito, at lahat mong anak ay tuturuan ng Panginoon. Kung tayo'y anak, tuturuan tayo ng Panginoon. Kung tayo'y tamad magsaliksik, tayo tamad mag-aral. Kaya nga sabi dito, 54:13 ng Isaias, at ang lahat mong anak ay tuturuan ng Panginoon, at magiging malaki ang kapayapaan ng iyong mga anak. Siya na po ang tuturo sa atin. Kaya nga yun ang sabi, paano silang magsisisampala sa Kanya na hindi napakinggan? Tayo, sabi, saliksikin natin. Mag-aral tayo sa Kanya. Siya rin po ang magtuturo sa atin. Kaya nga, may talata dito sa Roma Kapitulo 12. Basta ang sabi nga po dito, huwag mga tamad sa pagsusumikap. Dapat tayo magsumikap. Huwag mga tamad sa pagsusumikap, maningas sa espiritu, mapaglingkod sa Panginoon. Utos sa atin saliksikin natin ang mga kasulatan. Mag-aral kayo sa akin at tuturuan tayo. Basta wag lang tayong mga tamad sa yung iba mga hindi masyadong interesado sa banal na kasulatan. Kaya ulitin natin yung 14 at ilagay natin sa 15. Sabi, paano nga silang magsisitawag doon sa hindi nila sinampalatayan? Paano nga kayo tatawag? Hindi naman pala nyo sinampalatayan. Paano silang magsisampalataya sa kanila na hindi napakinggan? Sabi sa atin, kung dati magsaliksik tayo, saliksikin yung mga banal na kasulatan. Paano silang, dito po, ang isang maganda itong ating paksang ito. Paano silang makikinig ng walang tigapangaral? Sa 15, paano silang magsisipangaral kung hindi sila mga sinugo? Gaya ng nasulat, anong pagkaganda ng mga yung mga nagdadala ng masayang balita, ng mga bagay na mabuti. Paano natin malalaman kung ang isang mangaral ay sinugo? Dalawang tanong yan.
At paano natin malalaman na kung ang nangangaral sa inyo ay sinugo? Pag-aralan po muna natin kung paano natin malalaman kung ang isang nangangaral ay sinugo ng Diyos. Dito po sa aklat ni Jeremias ay meron tayong mababasa sa Kapitulo 14 ay ating basahin para malaman natin kung ang isang nangangaral ay sinugo o hindi. Sa Kapitulo 14 ng Jeremias, dito pa may sinasabi ganito. Sa 14, nang magkagay sinabi ng Panginoon sa akin, sinabi kay Jeremias, ang mga propeta na nanghuhula ng kasinungalingan sa aking pangalan, yung pong mga nanghula ng kasinungalingan sa aking pangalan, hindi ko sila sinugo o inutusan ko man sila. Pagka po ang sinasabi na ng mga ayan ay kasinungalingan. Ano sabi? Ang propeta na nanghuhula ng kasinungalingan sa aking pangalan, hindi ko sila sinugo. O inutusan ko man sila. O nagsalita man ako sa kanila. Sila'y nanghuhula sa iyo ng sinungaling na panangitain at ng panghuhula at mga bagay na wala. At ng daya ng kanilang sariling puso. Yung pong mga daya na ng kanilang sariling puso. Yung po ang mga hindi niya sinugo. Sa 23, kaya tatandaan po natin kung ang sinasalita po ng isang mangangaral ay kasinungalingan na sa pangalan ng ating Panginoon. Yung po'y hindi niya sinugo. O inutusan man sila. Kaya tayo po'y mag-iingat sa mga nangangaral. Dito po natin makikilala kung sila'y sinugo ng Diyos o inutusan sila ng Diyos. Dito sa 23, sa talatang tingnan natin. Sa 16, ay ganito po sinasabi, 23:16 ng Jeremias. Ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Huwag ninyong dinggin ang mga salita ng mga propeta na nanghuhula sa inyo. Sila'y nagtuturo sa inyo ng walang kabuluhan. Kung ang tinuturo po na nila ay walang kabuluhan. Sila'y nagsasalita ng pangitain ng kanilang sariling puso at hindi mula sa bibig ng Panginoon. Pagka hindi na po mula sa bibig ng Panginoon ang ating maririnig sa kanila. Ano po ang sabi sa 23:21? Sabi, hindi ko sinugo ang mga propetang ito. Gayunmay nagsisitakbo sila, ako'y hindi nagsalita sa kanila. Gayunmay nanghula sila. Kapag ganyan na po ang ating naririnig sa mga nangangaral, hindi po sila sinugo. Dito sa 32, Jeremias 23:32, dito ay sinasabi, narito ako'y laban sa kanila na nanghuhula ng sinungaling na panaginip, sabi ng Panginoon. At sinasaysay at inililigaw ang aking bayan, yung po mga inililigaw. At inililigaw ang aking bayan sa pamamagitan ng kanilang mga kasinungalingan at sa pamamagitan ng kanilang walang kabuluhang kahambugan. Gayunmay hindi ko sinugo sila.
Di po yung mga sinugo. O inutusan ko man sila. Wala pong utos ng Panginoon doon. At hindi man pinakikinabangan nila ang bayang ito na at hindi man pinakikinabangan nila ang bayang ito sa anumang paraan, sabi ng Panginoon. Kaya nga po, kapag ang isang nangangaral ay kasinungalingan na, yung po kalang mga sinasabi, ano sabi? Hindi ko sila sinugo. Kaya diyan po nating malalaman kung sino ang mga sinugo at hindi sinugo. Kaya pagka yung mga ngaral ay nagsasalita, tanongin ninyo, saan mo mababasa ang sinasabi mo? Pag yan ay hindi natin mababasa sa kasulatan, anong tawag dyan? Sinugo o hindi? Kung hindi, ang sabi kung hindi, galing sa bibig, mula sa bibig ng Panginoon, hindi ko sila, sabi, sa 23:16, ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo, huwag ninyong dinggin ang salita ng mga propeta ng hula sa inyo na sila'y nagtuturo sa inyo ng walang hanggang kabulaanan. Sila'y nagsasalita ng pangitay sa kanilang sariling bibig at hindi mula sa bibig ng Panginoon. Kung hindi mula sa bibig ng Panginoon at sila'y itinuturo, nangangaral, ano sabi? Hindi ko sila sinugo o inutusan ko man sila. Ganyan po natin makikilala kung ang isang nangangaral ay hindi sinugo, kung mga kasinungalingan na po ang kanilang sasabihin. Pag hindi na natin mababasa o makikita sa banal na kasulatan ang kanilang mga pinatututuhanan, anong sabi? Hindi ko sila sinugo. Paano naman natin malalaman ang mga sinugo ng Diyos? Ang sabi po dito sa Juan Kapitulo 3, talatang 34, dito yung sinasabi, sapagkat ang sinugo ng Diyos ay nagsasalita ng mga salita ng Diyos. Yan po ang mga sinugo. Salita po ng Diyos ang ating mapapakinggan. Sapagkat hindi niya ibinigay ang Espiritu sa pamamagitan ng sukat. Ganyan po nating malalaman kung sila'y mga sinugo. Kaya dito sa unang Pedro Kapitulo 4, ganyan po dapat nating maalaman at makilala kung sino ang mga sinugo at hindi. Ang sinugo ng Diyos ay nagsasalita ng salita ng Diyos. Dito sa unang Pedro Kapitulo 4, talatang 11, ang sabi ni Pedro ay ganito, na kung ang sino may nagsasalita ay gaya ng sa aral ng Diyos. Kagaya po ng sa aral ng Diyos. Hindi po tayo magdadagdag, hindi tayo magbabawas. Sabi, na kung ang sino may nagsasalita ay gaya ng sa aral ng Diyos. Kung ang sino may nangangasiwa ay gaya ng sa kalakasang ibinigay ng Diyos, upang ang Diyos ay papurihan sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ni Jesucristo. Na sa Kanya ang kalwalhatian at na paghahari magpakailanman siya nawa. Ganyan po nating malalaman kung ang isang nangangaral ay sinugo. Ang sinugo ng Diyos ay nagsasalita ng salita ng Diyos. Nasabi pa nga dito, kung tayo'y mangangaral, ano ang sabi dito sa ikalawang Pedro 1:20, dapat ganito po tayo mangangaral.
sa 1:20 ng ikalawang Pedro, hindi siya sabi, na maalaman muna ito, na alinmang hula ng kasulatan ay hindi nagbuhat sa sariling pagpapaliwanag. Hindi po tayo magpapaliwanag ng saganang atin. Marami tayong makikita niya nangangaral, babasa ng isang talata. Iba't iba na kung ano-ano nang sasabihin. Magpapaliwanag na kung ano-ano kahaba-haba. Na kung itanong mo sa kanila, saan mo manabasa yun? Hindi na po nila masagot. Kaya nga, dapat po tayo sumunod dito sa banal na kasulatan. Nasabi na maalaman muna ito na alinmang hula ng kasulatan ay hindi nagbuhat sa sariling pagpapaliwanag. Hindi po tayo magpapaliwanag ng ating sarili. Sapagkat hindi sa kalooban ng tao dumating ang hula kailanman, kundi ang tao ay nagsalita buhat sa Diyos. Dapat po ang ating sasalitain buhat sa Diyos. Na nauudyukan ng Espiritu Santo. Dapat po, kung tayo mangangaral, yung ating pong sasabihin at patutupad na sa mga tao, buhat sa Diyos. Yun po ang dapat nilang mapakinggan at matanggap. Na ang sabi nga sa ikalawang Samuel, sa ikalawang sulat ni Samuel, sa kapitulo 23, na ulitin natin yung binasa ko ng huli, sa ikalawang Pedro 2:21, na sinasabi, sapagkat hindi sa kalooban ng tao dumating ang salita, at sapagkat hindi sa kalooban ng tao dumating ang hula kailanman, kundi ang tao'y nagsalita buhat sa Diyos. Tayo po'y magsasalita, yung ating sasabihin, buhat sa Diyos, na naudyukan ng Espiritu Santo. Dapat naudyukan tayo ng Espiritu Santo. Sapagkat pero pong mga yung pong Espiritu Santo ay itinatak sa ating puso. Nasabi nga sa ikalawang Samuel 23, talatang 2, na sinasabi rito, ang Espiritu ng Panginoon ay nagsalita sa pamamagitan ko. Yung pong Espiritu ng Panginoon, yung po ang magsasalita sa pamamagitan natin. At ang kanyang salita ay sumaaking dila. Dapat po yung kanyang salita, yung po ang sa ating dila, sa ating bibig. Yung po ang ating ituturo. Huwag po tayong na sinasabi na maalam na ito na ang alinmang hula ng kasulatan ay hindi nagbuhat sa sariling pagpapaliwanag. Hindi po tayo ang magpapaliwanag dito sa kanyang salita. Paano po natin gagawin ang mga bagay na yon? Dito po sa unang Korinto, kung paano natin ipangangaral ang salita ng Diyos na hindi magbubuhat sa ating sariling pagpapaliwanag. Ang sabi po sa unang Korinto, sa kapitulo 2, talatang 12 hanggang 13, ay ganito po sinasabi. Ngunit ating tinanggap hindi ang espiritu ng sanlibutan. Hindi po yung ang ating tinanggap ang espiritu ng sanlibutan, kundi ang espiritong mula sa Diyos, upang ating mapagkilala ang mga bagay na sa atin ay binigay na walang bayad ng Diyos. Sabi sa 13, na ang mga bagay na ito'y atin namang sinasalita. Ito po, tayo magagawa, mga ngaral ng ang salita ng Diyos. Na ang mga bagay na ito'y atin namang sinasalita, hindi sa mga salitang itinuturo ng karunungan ng tao. Sapagkat marami pong nangangaral. Ang napag-aralan na yung tinuturo ng karunungan tao. Saan po sila nag-aral? Sa mga pamantasan ng Biblia, sa mga seminar.
Kaya paglabas nila, may certificate pa, may diploma na sila certificate pastor. Doon po sila nag-aral. Anong sabi sa atin dito? Pasanin niyo aking pasan. Mag-aral kayo sa akin. Dito po sa banal na kasulatan. Hindi po doon sa mga pamantasan ng Biblia, sa mga na sabi nga, ulitin ko ang 13, na ang mga bagay na ito'y atin namang sinasalita, hindi sa salitang itinuturo ng karunungan tao, kundi sa itinuro ng Espiritu. Ito po itinuro sa atin ng Espiritu. Na ano? Paano natin sasabihin, gagawin? Ulitin natin. Na ang mga bagay na ito'y atin namang sinasalita, hindi sa salitang itinuturo ng karunungan ng tao, kundi sa itinuturo ng Espiritu. Na ano? Na iwinawangis natin ang mga bagay na ayon sa Espiritu sa mga pananalitang ayon sa Espiritu. Iwawangis po natin. Ganyan po tayo. Para po tayo hindi ang ating ang hula ng banal na kasulatan ay hindi magmula sa sariling pagpapaliwanag. Iwawangis po natin ang sa pananalitang ayon sa Espiritu. Ganyan po tayo mangangaral. Sapagkat ang sabi ng ating Pastor Kristo, ang sinasalita ko sa inyo ay pawang Espiritu at pawang buhay. Nasa akong po yan, nasa Ebanghelyo. Yung pong salita ng ating Panginoon, yung po'y pawang Espiritu at pawang buhay. Ganyan po natin ipangangaral ang salita ng ating Panginoon o salita ng Diyos. Nasabi nga ni Pablo dito sa Unang Korinto 2:4 na tsaka 5, ano sabi niya dito? At ang aking pananalita at ang aking pangangaral ay hindi sa mga salitang panghikayat ng karunungan, kundi sa patotoo ng Espiritu at ng kapangyarihan. Ganyan po tayo mangangaral. Yung pong sa patotoo ng Espiritu at ng kapangyarihan. Ano sabi sa 5? Upang ang inyong pananampalataya ay huwag masalig sa karunungan ng tao. Para yung ating pananampalataya, huwag masalig sa karunungan ng tao, kundi sa kapangyarihan ng Diyos. Ganyan po natin ipangangaral ang salita. Kaya, ang sabi dito rin sa Unang Korinto sa 4, kaya nga sabi ni Pablo dito sa 4:6 ng Unang Korinto, sabi, ang mga bagay ng ito, mga kapatid, ay inyanyo kong halimbawa sa aking sarili, yung inyahalimbawa sa kanyang sarili, at kay Apollos dahil sa inyo, upang sa amin ay mga tuto kayo na huwag magsihigit sa mga bagay na nasusulat. Huwag tayo. Kung tayo babasa ng isang talata at tayo magpapapaliwanag na kung ano-ano ng ating paliwanag, hindi naman mabasa sa banal na kasulatan. Salita pa ba ng Diyos yung ang mapapakinggan nila? Kaya nga, ulitin ko yung 4:6 ng Unang Korinto. Ang mga bagay ng ito, mga kapatid, ay inaanyo kong halimbawa sa aking sarili at kay Apollos dahil sa inyo, upang sa amin ay mga tuto kayo na huwag magsigit sa mga bagay na nangasusulat. Upang ang sino man sa inyo ay huwag magpalalo ang isa laban sa iba. Para po, huwag magpalalo. Ano po ba ang isang kahulugan ng palalo sa banal na kasulatan? Kung makikita ko. Dito sa aklat ng mga awit sa ang sinasabi po doon, ang palalo ay kumakatha ng kasinungalingan sa akin. Kung makikita ninyo sa banal na. Sa 119, ba yun? Natin nabasa yun. Dito po. Kaya nga, ulitin ko yung sabi ni Pablo sa bandang huli.
Ulitin natin, ang mga bagay ng ito, mga kapatid, ay inanyo ko sa inyo o na halimbawa sa aking sarili at kay Apolos dahil sa inyo, upang sa amin ay mga tuto kayo na huwag magsigit sa mga bagay na nasusulat, upang ang sino man sa inyo ay huwag magpalalo ang isa laban sa iba. Ang ibig po, isang kahulugan ng palalo sa banal na kasulatan, dito sa 119, talatang 69, 69, ang sinasabi po dito, ang palalo ay kumakatha ng kabulaanan laban sa akin. Kakatha na po tayo eh. Ang palalo ay kumakatha ng kabulaanan laban sa akin. Aking tutuparin ang iyong mga tuntunin ng buong puso ko. Kung para pa tayo, huwag magpalalo ng isa laban sa iba. Yun po ang isang kahulugan ng palalo, kumakatha ng kasinungalingan. Kaya nga may sabi pa rin sa aklat ng Kawikaan sa Kapitulo 30, sa Kapitulo 30, sa talatang simulan natin sa 5 at 6. Kaya nga sabi dito sa Kawikaan 30, talata 5, sabi, bawat salita ng Diyos ay subok. Kaya nga yun po ang ating sasabihin sa kanila, ang iaaral natin, sapagkat ang salita po ng Diyos ay subok. Siya'y kalasag sa kanila na nanganganlong sa Kanya. Yun po ang ating kalasag eh. Na nanganganlong sa Kanya. Kaya nga, yan po ang ating isusakbid sa atin. Yung salita ng Diyos. Sa 6, ano sabi? Huwag kang magdagdag sa Kanyang mga salita. Utos po ito. Huwag kang magdagdag sa Kanyang mga salita. Baka Kanyang sawayin ka at masunduan kang sinungaling. Kaya kung tayo po ay magdadagdag at magpapaliwag tayo ng saga ng ating sarili, ganyan po, masusunduan tayong sinungaling. Kaya dito po yung ating malalaman kung sino ang sinugo at hindi sinugo. Kung yun po nagsasalita ng kasinungalingan at yung mga hulad na sabi ng Diyos, hindi ko sila sinugo. Kaya nga, hindi po lahat ng gumagamit ng salita ng Diyos ay sa Diyos. Isa pong halimbawa dito sa aklat ng 2 Korinto na sabi, sapagkat si Satanas man ay nagpapakunwaring anghel ng kaliwanagan. Sa 2 Korinto, sige, taas na natin, sungulan natin sa 13, na sabi, sapagkat ang mga gayong tao ay mga bulaang apostol. Pagkaganyan po kung tayo magdadagdag, kung hindi, ng sa kanyang mga salita. Sapagkat ang mga gayong tao ay mga bulaang apostol, mga mandarayang manggagawa, nagpapakunwaring mga apostol ni Kristo. Sabi sa 14, at hindi katakataka sapagkat si Satanas man ay nagpapakunwaring anghel ng kaliwanagan. At hindi malaking bagay nga na ang kanyang mga ministro naman ay nagpapakunwaring ministro ng katuwiran, na ang kanilang wakas ay nasasang-ayon sa kanilang mga gawa. Si Satanas mo, nagpapakunwaring anghel ng kaliwanagan. Si Satanas ba gumagamit ng salita ng Diyos? Basahin natin sa Lucas kung si Satanas ay gumagamit ng salita ng Diyos. Nung tuksohin niya ang ating Panginoon dito sa Kapitulo 4,
Sa 9 ay sinasabi ay ganito. 4:9 ng Lucas. At dinala niya sa Jerusalem at ilagay siya sa taluktok ng templo. Yung nga po yung tinukso ang ating Panginoon. At sinabi sa kanya, yun po si Satanas po ang sinasabi, kung ikaw ay anak ng Diyos, magpatihulog ka mula rito hanggang sa ibaba. Sapagkat nasusulat, gumamit pa po ng salita ng Diyos. Sapagkat nasusulat, siya magbibili sa kanyang mga anghel tungkol sa iyo, upang ikaw ay ingatan at aalalayan kanila ng kanyang mga kamay. Baka matisod ang iyong pa sa isang bato. Napuna ba ninyo kung paano gumamit ng salita si Satanas? Iba po yung sinasabi ng Panginoon kaysa kanyang iniuutos. Ganyan po karamihan din ang nangangaral eh. Gagamit ng talata as iba ang iuutos sa mga nakikinig. Sapagkat ang iniuutos ni Satanas sa ating Panginoon ay ang sabi, kung ikay anak ng Diyos, magpatinghulog ka mula rito hanggang sa ibaba. Yun po ang hindi salita ng Diyos. Yun po ang gustong ipagawa. Gumamit pa ng salita. Sapagkat nasusulat sa 10, sapagkat nasusulat, siya magbibilin sa kanyang mga anghel tungkol sa iyo, upang ikaw ay ingatan. At aalalayan kanila ng kanilang mga kamay, baka matisod ka ng iyong paa sa isang bato. Kaya marami din po tayo makikilalang nangangaral. Iba po yung sinasabi ng talata kaysa doon sa gustong ipagawa sa mga nakikinig. Hindi na po utos ng Diyos ang kanilang masusunod. At yung iba po namang nagsasalita ng salita ng Diyos, nangangaral, ito po'y ginagamit nila sa pangangalakal. Kaya nga po, ang sabi dito sa 2 Korinto, sa Kapitulo 2, talatang 17, sabi, sapagkat hindi kami gaya ng karamihan, sabi ni Pablo, sapagkat hindi kami gaya ng karamihan na kinakalakal ang salita ng Diyos. Yung karamihan dito naman nangangaral, ito po'y ginagamit sa pangangalakal. Kundi sa pagtatapat at gaya ng mula sa Diyos, sa harapan ng Diyos, nagsasalita kami para kay Kristo. Sila po ba nagsasalita para kay Kristo? Ginagamit nga po sa pangangalakal. Na ang sabi nga dito sa Roma, anong sabi doon sa mga ganon? Sa 16, 18, sabi, sapagkat ang mga gayon ay hindi nagsisipaglingkod sa Kristong Panginoon. Pagka ganyan na po, na kinakalakal na ang salita ng Diyos. Ang sabi, 16, 18, sapagkat ang gayon ay hindi nagsisipaglingkod sa Kristong Panginoon, kundi sa kanilang sariling tiyan, sa pamamagitan ng kanilang mabuting pananalita at maiinam na mga talumpati ay dinadaya ang puso ng mga walang malay. Doon po nila nadadaya ang puso ng mga walang malay. Kaya sana po'y maalaman natin kung ang nangangaral sa atin ay sinugo at hindi sinugo. Kaya hanggang dyan na po muna ang ating pag-aaral at itutuloy na po natin sa mga susunod nating pag-aaral.